Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente. Balik na sa nakaraan by Ryan Time. Simulan na natin ang kwento. Flashback nga pala to guys. I intended to write flashbacks para ma-emphasize yung closeness namin ni Jake dati. Hindi ko kasi masyado na detail sa ibang chapter. Kasama dito yung ilang mga sweet gestures niya at yung nararamdaman niya noon na hindi ko napapansin. Dahil ang alam ko lang, naiinis ako sa sarili ko. Iilan lamang ito sa mga masasayang pinagsamahan namin. Medyo magulong pagkakasulat ko pero hayaan nyo na. Kuya Ray, sa susunod kapag nag-text ako sa'yo ng 143, sagutin mo ng 1432 ah. Wika ni Jake. Ha? Ano yun? Pagtataka kong tanong sa kanya. May pagka-weird din kasi siya minsan. 143 means I love you. At yung 1432 naman ay I love you too. Okay? Huwag mong kakalimutan ha. Tapos sa dulo, huwag mong kakalimutan lagyan ng WI. Pagpapaliwanag niya. Ano naman yung WI? Tanong ko ulit sa kanya. Nawiwirdohan ako sa kanya ng time na yon pero hindi ko maiwasang mapangiti. Kinikilig kasi ako at siya pa mismo nag-request ng mga words na yon. Yung WI naman ay walang iwanan. Nakangiti niyang sabi sa akin. Ano bang nangyayari sa batang to? Kung ano-ano yung pinagsasasabi. Pero sa loob-loob ko, napakasarap ng pakiramdam ko. Patayin hata ako nito sa kilig eh. Gustong gusto ko yung pagka-weirdo niya. Sana weird na lang siya lagi. Naramdaman ko yata ngumiti ang puso ko. Para kasing gumalaw ito eh. 143 1432 at WI. Napakahilig talaga niya sa mga codes. Paliwanag niya ay para daw unique at kami lang ang nagkakaintindihan. Mabuti na lang at hindi siya nagbabasa dito. Kung hindi, sure akong kilala niya ako. At sa tingin ko kasi, kami lang yung gumagamit ng codes na yan. Nga pala guys, binago ko yung codes for Ryan. Pinalitan ko ng 143 at 1432. Balik tayo sa kwento. Okay, as you wish. Sabay abot ko ng ulo niya para guluhin ang buhok niya. Kuya naman, hindi na ako bata. Nag-aano na nga ako, di ba? Masturbate ang ibig niya sabihin. Sa ginawa ko na may kasamang bugnot, ginulo ko palalo at kinitian na ng aasar. Kahit magbibinata ka na, bunso pa rin kita. At wala ka nang magagawa doon. Panay pa rin ang panggugulo ko sa buhok niya. Hanggang sa nagkahabulan na kami at nagtawanan. Kapag umuwi kaming lasing, at pag tinatamad na umakyat sa kwarto ay sa isang sofa lang kami natutulog na magkayakap. Minsan, kahit hindi kami lasing, mas gusto naming matulog doon. Gustong gusto ko yung combination ng init ng katawan namin at yung pagising ko na nakayakap pa din siya na mahigpit. Kailanman ay hindi ko naramdaman sa kanya na nagrereklamo siya sa posisyon namin. Kahit minsan, nahuhulog siya sa sofa dahil sa kalikutan naming matulog. Sa isang sofa na yon, napagkasya namin ang aming sarili. Tila ba kahit isang oras ng aking buhay ay ayokong malayo sa kanya. Madalas na din sobrang overprotective ako sa kanya at yun ang madalas na dahilan ng pagtatampo niya. Ginagawa ko daw kasi siyang bata. Ewan ko ba? Parang gusto ko kasi siyang protektahan lagi. Alam ko naman na kaya niya ang sarili niya pero basta. O ito, sabay abot ko ng isang maliit na notebook.
Alam ko nagtataka siya kung para saan yun. Dahil sa pagkakakulot ng kilay niya. Gusto ko lang isulat mo ang mga ginagawa mo. Tapos, babasahin ko kapag nandito ka na ulit. Paliwanag ko. Magbabakasyon kasi siya sa tatay niya sa Laguna ng 1 buwan. Kaya, mamimiss ko siya. Sa mga hindi pa nakakabasa ng chapter 1, hiwalay po ang parents niya. Gusto kong isulat niya ang lahat ng ginagawa niya. At ganun din ako para pag dumating ang araw na magkikita ulit kami ay babasahin namin ang mga pinagsusulat namin. Ako? Yung nakaisip nun. Kasi may pagkakamalimutin ako. At baka hindi ko maalala at hindi ko may kwento sa kanya kung ano yung mga ginagawa ko habang wala siya sa tabi ko. And yes, tulad ng inaasahan ko, isinulat niya lahat ng ginawa niya sa bawat araw. Mas marami pa siyang naisulat kumpara sa akin. Ang daming pages na nabasa ko ang name ko at kung gaano niya ako kamis. Kung pwede nga lang daw, hatakin niya ang araw para lang makapagkita na kami. Pati yung pag-masturbate niya ay kinukwento pa niya noon. Summer noon at bakasyon. Nakagulian ng buong pamilya namin mag-outing. Swimming or out of town. Pero yung summer na yun, nagpunta kami sa Pansol. May mga nirerentahan kasi kami doon na bahay na may pool. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Basta sadyang ginawa yung mga yun para sa mga nagre-rent na pamilya or barkada na gustong suluhin yung pool. At syempre, hindi nawawala yung videoke. Abalang-abala ang lahat na mag-prepare ng makakain para sa lunch. Habang yung mga bata naming pinsan ay masaya nagtatampisaw sa pool na pambata. Kami namang mga teenager ay sa videoke pumuesto. Hindi naman pinagbawal sa amin ang pag-inom. Kasabay pa nga namin si tito namin sa pag-iinom. As usual, kwentuhan ng mga tito. At kami namang pipinsan, si Don, si Paul at si Jake ay nagkukulitan at asaran. Si tita, yung mama ni Jake, ayaw naman magpatalo sa videoke. Siya ang kauna-unahang sumalang sa pagkanta. At paulit-ulit na kinanta ang Dancing Queen. Nakakaumay na. Wala na yata siyang ibang alam kantahin eh. Lagi na lang yon. Ma! Iba naman! Nakakaumay na eh! Sigaw ni Jake sa nanay niya. At inhirapan lang siya nito. At mas lalong nilakasan ang pagkanta niya na sinabay ng sayaw na lalong ikiniinis lalo ni Jake. Tapos nagtatawanan lang kami. Parang gusto kong magyosi noon kaya lumayo muna ako sa kanila. Pumunta ako sa isang sulok na kung saan hindi ako makita ng mga tito at tita ko. Hindi pa kasi ako legal sa yosi noon. Nagsindi ako ng yosi. Sumunod pala si Jake noon. Gusto din yata magyosi. Inabutan ko siya ng isang stick. Naka-shorts na lang siya noon. Nakaramdam ako ng inis. Dahil nakabakat na naman ng junjun niya sa short niya. Ayoko pa naman ng ganun siya. Ayoko makita ng iba yung bakat niya. Ewan ko ba? Jake, ayusin mo nga yung junjun mo. Nakabakat na naman oh. Hindi ka ba nahihiya? Paninit ako sa kanya. Bakit kuya? Pamilya lang naman natin nandito ah. Dahilan niya. Kahit na. Mahiya ka naman kahit konti. Tignan mo tong sa akin. Kahit mas malaki to kaysa sayo, binabalandra ko ba? Medyo nahihiya na ako sa tinuran ko. Para kasing binibig deal ko yung bakat niya. Pero hindi ko pinahalata. Umusta din pa rin ako ng normal. Humithit at buga ako ng yosi. Tumingin siya sa akin nang nakakaloko habang nakangiti. Oy, ayaw mong makita ng iba to no? Lumiyad-liyad pa siya. Dahilan para mas lalong bumukol ito. Sinuntok ko siya sa kaliwang braso. Umatras lang siya at tumawa ng nakakaloko. Ewan ko sa'yo.
Nataranta na ako sa flow na pinag-uusapan namin. Baka mahalata niya kasi ako. Kahit hindi pa ubos yung yosi, ay agad kong tinapon ito at gigil na inapakan yun saka umalis sa harapan niya. Tumatawa pa din siya. Patuloy lang ako sa paglakad. Mas lumakas ang tawa niya, kaya huminto ako. Bumalik ako sa kanya at dali-dali ko siyang hinatak papunta sa pinakasulok. Nagulat siya at nagtaka. Noong marating namin ang sulok, itinulak ko siya sa pader na nakaharap sa akin. Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isip ko. Ipinasok kong bigla ang kamay ko sa loob ng shorts niya. At nakapako ang alagi niya nakabalagbag. Kinakabahan man ay dahil doon ay nagsimula na ding magwala ang alaga ko. Pero ipinagpatuloy ko pa din ang ginagawa ko. Ipunwesto ko ang alaga niya sa pwestong hindi na ito bubukol. Nahihiya man ay umasat pa din ako normal. Tsaka ko tinanggal ang kamay ko. Mabuti na lang ay masikip ang brief kong suot. Kung hindi, makikita niya ang pagwawala ng alaga ko. O ayan, kapag yan hinayaang pang bumukol, puputulin ko yan. Sinasabi ko sa'yo, Jake. Halos inis at hiya kong sambit. Tinignan ko yung bukol niya, na noon ay mas lalo yatang lumaki. Tinigasan pala yung loo ko. Tapos tumawa siya. Paano ba yan, kuya? Ginalit mo yata. Tawang-tawa pa din siya. Sa sobrang hiya ay namula na ata ako. At dali-daling tumalikod at naglakad palayo. Bahala ka sa buhay mo! Sigaw ko nakatalikod sa kanya. Tawang-tawa pa din ang loko. Ay, bakit ko naman kasi ginawa yun? Napahiya tuloy ako. Katatapos lang namin mag-lunch at tinuloy ang pag-iinom. Masayang-masayang lahat. Pero parang hindi pa ako nakaget over sa nangyari kanina sa amin ni Jake. Hindi ko siya kinikibo. Tinopak na naman ako. Nahihiya din kasi ako sa ginawa ko. Inom lang ng inom ang ginawa ko habang nagkakahulihan kami ni Jake na sumusulap sa isa't isa. Nagpapakiramdaman kung sinong una makikipag-usap. Mukhang bothered siya sa pagkakatopak ko. Inabot na kami ng gabi pero hindi pa rin kami nagkikibuan ni Jake. May mga times na nag-a-attempt siyang kausapin ako pero bigla akong iiwas at kakausapin sila Don at Paul. Nakaramdam ako ng init ng katawan dahil sa alak. Kaya tumungo ako sa pool na kung saan naliligo sila tita, mama ni Jake, at ang iba pa naming pinsang mga babae. Nag-dive muna ako bago lumapit sa kinaroroonan nila. Nakipagkwentuhan ako sa kanila. Sumunod pala si Jake at lumapit sa kinaroroonan namin. Medyo lumayo ako at nag-freestyle papunta sa kabilang side. At nakasunod pa din si Jake. Kuya, ayan ka na naman eh. Sigaw niya na may halong inis. O bakit? Kunwari wala akong alam sa mga sinasabi niya. Eh kasi, galit ka na naman. Ha? Bakit ako magagalit? Painosente kong ulit ang tanong sa kanya. Kainis ko, no? Ugali ko kasi talaga yan. Dahil kanina. Aniya. Wala yun. Hindi naman ako galit. Nag-freestyle ulit ako papalapit kila tita. Nakasunod pa din si Jake. Sumisid ako para makaiwas sa pangungulit niya. Sa ilalim ng tubig, naaninag ko si Jake na sumisid at sobrang bilis na lumapit sa akin. Bigla niya akong hinalikan sa ilalim ng tubig. Mga 3 segundo din yon. Pero parang ang bagal ng mga segundo na yon. Bakit ba laging ganun ang pakiramdam ko kapag hinahalikan ako ni Jake? Hindi ako makapalag.
Para bang ayoko nang matapos kahit mawalan pa ako ng hininga. Pero nanaig pa din ang utak ko. Saka ako humahon sa pagkakasisid. At ganoon din siya. Pagkaahon namin, nagulat ako at bigla may bumatok sa akin. At ganoon din kay Jake. Si tita pala yung bumatok sa amin na may pagtataka sa muka. Hindi nagsalita si tita at hindi na rin ako nagtanong kasi nahihiya ako baka nakita niya kami naghahalikan sa ilalim. Bakit ginawa ni Jake yun? Tapos, noong tinignan ko siya, tawa lang ng tawa. Nakakaya. Ano na lang iisipin ni tita? Hindi ako nagpasimuno nun. Si Jake ang humalik sa akin. Nabahala ako. Baka kasi maging issue yun. At yun ang iniiwasan ko. Dali-dali akong umahon na dumiretso kila Paul habang kinakabahan. Pero natapos yung gabi na yon, walang sinabihan si tita sa nangyari. At lihim kong ipinagpapasalamat yun. Nakita kong kinausap niya si Jake. Pero hindi ko na inalam kung ano yung pinag-usapan nila. Alright. Sorry guys kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Nagtago kasi ako sa mga inaanak ko nung Pasko eh. De joke lang. Ang hot nung sinahinatak ni Ryan si Jake sa sulok, no? Tapos inayos yung shorts niya. Tapos yung kissing scene nila sa pool, sobrang solid nun. Ganoon daw talaga no? Pagka kasama mo yung taong mahal mo, nagiging slow mo yung lahat. Kayo guys, anong swimming pool experience nyo? Naranasan nyo di ba yung slow mo? Yung tipong kahit saglit lang pero parang umihinto yung oras? Comment nyo lang sa baba tapos basahin natin sa next part. At kung meron kayong stories na gustong i-share, please don't hesitate to send us an email sa iamrensantiago@gmail.com. Yun lang. Maraming salamat sa support at sa pakikinig. Hanggang sa muli.